Noong 1902 sa kasagsagan ng digmaan laban sa mga Amerikano, sinalanta ang Pilipinas ng isa sa pinakamalagim na epidemya sa kasaysayan, ang kulera. Nang humupa ang salot sa sumunod na 3 taon, mahigit 200,000 katao ang namatay, kabilang ang utak ng himagsikan na si Apolinario Mabini. Ngayon, ating alamin kung bakit ganoon na lamang ang pinsala na dulot ng kulera at paano namuhay ang mga Pilipino sa mapanganib na yugtong yon ng ating kasaysayan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel na Kwentong Kwento at mag-comment sa baba kung ano pang mga kwento tungkol sa kasaysayan at medisina ang inyong gustong ating pag-usapan. Tara sa Philippine-American War. Ang kulera ay isang uri ng sakit sa bituka na sanhi ng bakteryang Vibrio cholerae. Kabilang sa mga simptomas nito ay ang labis at basa na pagtatae, pagsusuka at panghihina ng mga kalamnan. Namamatay ang madadapuan ng karamdamang ito sa komplikasyong dala ng dehydration at electrolyte imbalance. Nakukuha ito mula sa kontaminadong tubig at mga pagkain na hilaw at nahaluan ng cholera bakterya. Napapatay naman ang bakterya sa pagpapakulo ng inuming tubig at paglilinis ng mabuti sa pagkain bago ito lutuin. Naitala ang unang kaso ng kolera noong March 20, 1902 nang 2 pasyente ang dinala sa San Juan de Dios Hospital sa Maynila dahil sa labis na pananakit ng tiyan at pagtatae. Nang sumunod na mga araw, lumubo ang bilang ng kaso ng sakit at namamatay na labis na ikinabahala ng mga namumunong Amerikano. Sinasabing ang salot ay nakapasok sa Pilipinas nang dumaong sa Maynila ang isang barkong galing sa Hong Kong na may mga sakay na infected. Upang pigilan ang pagkalat ng epidemya, iniutos ng mga otoridad ang mahigpit na quarantine sa buong Metro Manila. Maliban sa istriktong kwarantina, iniutos ng American zoologist at nooy Interior Secretary na si Dean C. Worcester ang pagsunog sa daan-daang kabahayan sa Farola, Tondo sa pagkaakalang mapupuksa nito ang salot. Libu-libong mga pamilya ang nawalan ng tirahan at napilitang nakisilong sa masisikip at mababaho na evacuation center na ibinigay ng pamahalaang Amerikano. Resulta, walang physical distancing at nagkakahawahan muli ang mga tao na mas nagpapadami pa sa dinapuan ng kolera. Nangyari ang kolera epidemic sa bugso ng pag-aklas ng mga Pilipino laban sa mga mananakop na Amerikano na siyang pumalit sa mga Kastila noong 1898. Dahil sa kaguluhan, mas bumaba ang antas ng health services kung mayroon man sa Pilipinas. Pinalakas din ito ang epekto ng pananalasa ng di makitang sakit. Bunsod sa kanilang tradisyon at pamahiin o sadyang ayaw lang nilang sumunod sa mga Amerikano na tinitingnan nilang mananakop, maraming Pilipino ang di sumunod at umiwas sa mahigpit na patakaran ng quarantine. Kung sa panahon ngayon marami ang lumalabag sa physical distancing at pagsusuot ng mask, sa panahon ng cholera epidemic ay binaliwala na maraming Pilipino ang utos na huwag lumapit sa mga pasyente at iwasang humawak sa mga bangkay ng mga biktima ng kolera. Bago pa man simulan ang lockdown sa Maynila, maraming mamamayan ang lumikas at umuwi sa kanilang mga probinsya na mas lalong nagpakalat sa salot. Tulad ng ibang mga salot, di namili ng naging biktima ang kolera. Mula sa pinakamahirap na kargador sa pantalan hanggang sa pinakakilalang mga tao ay nagkasakit at namatay dahil sa salot. Maraming mga Amerikano din ang nasawi, pati na mga mayayamang mga incheck sa lungsod. Wala ring nagawa ang medical expertise ng mga Amerikano sa panahong iyon dahil di pa nila lubos na naiintindihan ang totoong sanhi at posibleng lunas sa nakamamatay na sakit. Dahil sa matinding stress, nag-mental breakdown ang unang US Health Commissioner na si Lieutenant Colonel Maus. Ang pumalit kay Maus na si Dr. Frank S. Byrne ay nag-resign matapos ang napakahabang 1 buwan.
Di rin umubra ang pagkareliyoso at panatiko ng mga Pilipino upang makaligtas sa anghel ng kamatayan na si kulera. Ayon sa historia na si Ambeth Ocampo, marami sa mga Pilipino ang lumabas sa kanilang mga tahanan at sumali sa mga prosesyon at palasal upang hingin sa Diyos na wakasan na ang salot. Sa Iloilo, 6,000 katao ang sumalok sa tubig sa isang balon na umano'y may imahe ng patron na si San Roque. Tuloy, sila ay nagkasakit ng kulera dahil sa kontaminadong tubig. Daan-daang mga residente naman sa Maynila ang pumalaot sa gitna ng Manila Bay at sumalok sa bahaging tubig tabang dahil daw sa mga bula nito na Korteng Krus. Yun pala, isang linya ng tubo mula sa mga kasilyas ng syudad ang pumutok at tumagas. Ew! Pinakasikat na namatay sa kolera sa Pilipinas ang dakilang lumpo at abogadong si Apolinario Mabini. Isa sa mga hinangaan ngunit tinik sa lalamunan ng mga Amerikano dahil sa kanyang talino at prinsipyo, si Mabini ay isa sa mga huling nahuli ng mga bagong mananakop sa pag-igting ng digmaan noong 1899. Ang unang Prime Minister ng Pilipinas ay inaresto, sinakdal at pinatapon sa Guam noong 1901 kasama ang iba pang mga revolusyonaryo. Pinauwi lang siya sa Pilipinas noong Pebrero 1903 dahil sumang-ayon sa kasunduan na manumpa ng katapatan sa Amerika. Nang makauwi daw si Mabini, takam na takam siya sa mga pagkaing Pinoy dahil puro lang daw karne Norte del Americano ang pagkain niya sa US colony sa Pasipiko. Lantakan daw niya ang namis ng mga katutubong pagkain na humantong sa pagkakasakit ng kulera. Ayon kay Ocampo, itinuturong dahilan ng bakterya na pumasok sa katawan ng Mabini ay mula sa di pinainitan o unpasteurized na gatas ng kalabaw. Imbis na sunugin ang kanyang katawan ng tulad sa mga ginawa sa mga cholera victims, ang mga labi ni Mabini ay hinimlay sa Chinese Cemetery sa La Loma na may napakahabang prosesyon ng mga nakipaglibing. Ayon pa kay Ocampo, mas lalong kumalat ang sakit dahil siguradong di sinunod ng mga nakipaglibing ang physical distancing. Tuluyang humupa ang epidemya ng kolera sa Pilipinas noong 1905. Iniwan nito ang mahigit 200,000 katao na nasawi, pati na ang 60,000 kabataan. Konsolasyon na lamang ay ang unti-unting pag-unlad ng healthcare system sa bansa at pagbibigay ng mas malaking responsibilidad sa mga Pilipinong doktor na payabungin ang medical sector sa atin sa ilalim ng mga Amerikano. Sa iyong palagay, umunlad na ba tayo sa ating healthcare system mula noong panahon ng cholera epidemic? Mag-comment sa baba at sabihin sa amin ano bang mga topic tungkol sa medisina at kasaysayan ang ating pag-usapan. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang bell icon upang ma-notify ka sa ating mga susunod pang video dito sa Kwentong Kwento.